Hello, good morning. Welcome to our general mathematics class. So this time, tatalakayin natin on how to solve rational equations. So let's say we have the equation here, the x minus 3 over x squared minus 25 plus 1 over x plus 5 is equal to 1 over x minus 5. So, ang gagawin natin una is we need to find the LCD. So, paano ba natin nahanapin ng LCD? So, kapag hinahanap natin yung LCD, tingin tayo sa ating denominator. And then, pansinin natin kung sila ay factorable na ba or hindi pa. So, itong x plus 5 and x minus 5, naka-factor na sila. But, itong x squared minus 25 natin is not yet factorable. Since itong x squared minus 25 is under our special products, the sum and difference of a two terms. Okay, so i-factor natin si x squared minus 25. Ang factor niya ay x plus 5 and x minus 5. And then i-copy natin yung dalawa. Now, kung napapansin ninyo, mayroong magkaparehas. Magkaparehas na x plus 5 and x minus 5. Therefore, ang kukunin natin ay tig-isa lamang. So, ang kukunin natin is si x plus 5 at x minus 5. So, ito lang yung ating LCD. At hindi na itong dalawa kasi naulit na. Ngayon, ang LCD na natin ay x plus 5 and x minus 5. And then, the next step, multiply the LCD in the original equation to eliminate the denominator and simplify. So, itong LCD natin, imumultiply natin dito sa ating original equation para maalis yung ating denominator. So, ang mangyari, ayan. So, yung LCD natin, x plus 5, x minus 5, imumultiply ngayon natin sa ating equation. So, ang gagawin natin, x plus 5 times x minus 5 multiply to x minus 3, itong equation natin na ito. So, alam natin na itong denominator natin dito na x squared minus 25 ay ito yung kanyang factor. So, ika-cancel natin ito. So, cancel na yan. At ang natira, syempre cancel na din yan. Ang natira ay x minus 3. So, ito na siya. And then, next, ito naman, x plus 5. Cancel natin yon. So, ayan, cancel din natin yan. At ang natira ay x minus 5. I-multiply ngayon natin sa ating 1. And then, of course, copy muna natin tong operation, plus. And then, yung 1 times yung natira. Ayan. Next, ika-cancel naman ngayon natin yung ating, ito, x minus 5. So, cancel natin yan. X minus 5, and then yan. At ang natira ay x plus 5, and then yung ating 1. So, copy natin yon equals 1 times yung x plus 5 na natira. At kung napapansin nyo, wala na yung ating denominator. And then, ito na yon. The next step is we need to simplify. So, x minus 3, copy lang natin, plus, of course, 1 lang ito. Kapag minultiply natin dito ay x minus 5 lang din. And then, ganun din dito, x plus 5. Ngayon, ang next step is combine like terms. Pagsamahin natin yung magkakaparehas. So, x and x itabi natin. So, x plus x. And then, ano yung next step? Yung ating negative 3. So, itong negative 3, ito siya. Okay, itong positive dito, sorry nagkamali ako, ito ay dapat negative. So, x plus x minus 3 minus 5 is equal to x plus 5. And then x plus x is 2x. And then negative 3 minus 5 is negative 8. So again guys, ito ay negative ha.
Nailagay ko kasi positive, pero negative dapat ito. So, 2x minus 8. So, negative 3 minus 5 is negative 8 is equal to x plus 5. Ngayon, ang gagawin natin, combine like terms ulit. So, yung x natin, ililipat natin sa left side. Itara-transpose natin. So, positive magiging negative. So, 2x minus x. And then, yung constant term natin na negative 8, ililipat naman natin sa ating right side. So, negative 8 magiging positive 8. So, 2x minus x is 1x or x na lang is equal to 5 plus 8, 13. Ngayon, yung value ng ating x ay positive 13. So, nakuha na natin yung ating answer. Ngayon, tignan natin kung tama ba siya. Ang gagawin natin, itong 13 na ito, substitute natin sa ating original equation dun sa ating value ng yung mga variable ng x na yan. Substitute natin yung ating 13. So, dapat itong answer dito ay parehas sa answer dito. So, kapag hindi sila parehas, it means mali yung answer mo na 13. So, try natin i-check. So, checking. Ito yung ating original equation. Now, we need to substitute the value of x. So, itong value ng x natin is hindi siya 7. It should be 13. Ayan. So, substitute natin yung x, which is 13. So, ayan, ito yung original equation natin. Yung x, palitan natin ng 13. Substitute natin ito. And then dito, ito yan. And then yung x plus 5, yung x, palitan ng 13. And then x, palitan natin ng 13. So, ito na siya. Ito na yung itsura kapag sinubstitute natin. Next step ay simplify na natin. So, 13 minus 3 is equal to 10. And then 13 squared is equal to 169 minus 25. And then copy mo yung 1. 13 plus 5 is equal to 18. And then copy mo yung equals 1 over 13 minus 5 is 8. Next, 10 over 169 minus 25 is 144 plus 1 over 18 is equal to 1/8. Next step, simplify ulit. So, i-reduce natin ito. 10 over 144, kapag na-reduce natin sa lowest term, magiging 5 over 72. And then plus 1/8, 1 over 18 is equal to 1/8. Yung next step is isa-solve natin ito. Kailangan natin makuha yung ating LCD. Dapat magkaparehas sila. Gawin natin silang similar fraction. So, ito na siya. So, 5 over 72 plus 1 over 18 is equal to, so ano yung kanilang LCD? 72. So, 72 divided by 72 is equal to 1 times 5 is equal to 5. And then 72 divided by 18 is equal to 4. Times 1, 4. So 5 plus 4 is equal to 9 over 72. Kapag na-reduce natin itong 9 over 72, magiging 1 over 8. Kasi 9 divided by 9 is 1, 72 divided by 9 is 8. So ito na siya, 1/8. Therefore, yung 1/8 is equal to 1/8. Ngayon, parehas sila. Therefore, yung ating answer na x is equal to 13 ay tama. So, ito ay 13. So, kung napapansin natin na yung x natin na value na 13 ay parehas kapag sinubstitute natin. Kaya tama yung ating nakuhang sagot na x is equal to 13. Now, let's move on to the next example. So, what if, ito naman, solve natin. 2 over x squared minus 1 minus 1 over x minus 1 is equal to 1/2. So, ang gagawin natin na first ay hanapin natin yung LCD.
So, anong napapansin nyo sa ating denominator? Meron tayong binomial and then isang monomial, which is constant. So, tignan natin, factorable na ba lahat ng ating denominator? Hindi pa. Since itong x squared minus 1 ay pwede pa nating i-factor since under ito ng special products, the sum and difference of two terms. So, ito na yung ating LCD. So, yung LCD natin, x squared minus 1 times x minus 1 over 2, i-factor natin ito. Magiging x plus 1, ang factor ng x squared minus 1 is x plus 1 times x minus 1. Copy mo yung dalawang yan. And then, pansinin natin yung pagkakaparehas. So, itong x minus 1 at x minus 1 ay magkaparehas. Kaya ang kukunin na lang natin ay ito na lang. Yung isa na lang sa kanila. Kaya ang ating LCD ay x plus 1 times x minus 1 times 2. Ngayon, ang next step, kapag nakuha natin yung LCD, i-multiply natin itong LCD sa ating original equation para maalis yung ating denominator. So, magiging ganyan. So, x plus 1 times x minus 1 times 2, multiply natin sa original equation, and then magkakancel na tayo. So, alam natin na yung factor ng x squared minus 1 is x plus 1 and x minus 1. So, ito siya. Kaya, ikakancel natin yan. Aalisin natin ito, and then yan. At ang natira is 2 times 2. Ayan. So, ang natira na ay 2 times 2 kasi nakancel na natin yung x squared minus 1. Ang factor niya ay ito. Next, ito naman, x minus 1. Cancel natin yan. And then, cancel yan. At ang natira ay x plus 1 times 2 times 1. So, copy mo lang natin yung operation. Minus 2 times x plus 1. Yung 1, hayaan na natin kasi 2 times 1 is equal to 2. Next, copy natin yung equal. And then yung 2 naman, cancel natin. And then cancel natin yung 2. At ang natira ay x plus 1 and x minus 1 times 1. So, ito na siya. Yung 1 times x plus 1 times x minus 1 is ito na lang. Hayaan na lang natin yung 1 since 1 lang naman siya. So, ito na yung ating isi-simplify. And then, napapansin natin wala na yung kanilang denominator. Next is mag-simplify na tayo. So, 2 times 2 is equal to 4. And then, negative 2 times x, distribute natin, is negative 2x. Negative 2 times 1 is negative 2 is equal to itong x plus 1 times x minus 1. Kapag sinimplify natin, magiging x squared minus 1. So, alam natin na yung rule natin sa special product under yung topic na the sum and difference of two terms is square lang natin yung first term and then yung second term. So, x times x, x squared. 1 times 1 is 1 and then always minus sign. So, ito yung simplify ng ito. Yan. Next, combine like terms. So, itong x squared is iwan lang natin siya dito since ito yung quadratic term. Ngayon, ililipat natin si negative 2x. Combine like terms natin since wala siyang kaparehas. Kaya, siya yung may highest exponent. Dito na lang natin ililipat itong mga ito. So, negative 2x kapag nilipat natin, magiging positive 2x. Ayan. And then, 4 minus 2 is equal to positive 2. So, positive 2, pag nilipat natin sa kabila, magiging negative 2. So, ito na. X squared plus 2x minus 1 minus 2 is equal to 0. So, ano pa? Ito na ba yung ating final answer?
No, simplify. Meron pa tayong si-simplify, combine like terms. Sir, ano yung ko-combine pa dyan? Ito yung ating constant term na -1 and -2. So, magiging ganyan. X squared plus 2x minus 3 is equal to 0. Ito na ba yung ating final answer? Hindi pa. Ang kailangan pa natin gawin is i-factor natin itong trinomial na ito. Kapag ganito yung nakuha ninyo, ay palagi ninyong i-factor para makuha nyo yung value ng x. And then, ayan, ang factor ng x squared plus 2x minus 3 ay x plus 3 and x minus 1. So, kapag ginamitan nyo ng FOIL method, ito, makukuha natin itong factor na ito. Ayan. And then next step, x plus 3 times x minus 1 is equal to 0. So, ang next step natin ay kukunin na natin yung value ng x. Ang gagamitin nating method dito ay zero product property. So, ang gagawin natin is equate natin siya sa ating 0. So, ayan. X plus 3 is equal to 0. X minus 1 is equal to 0. So, i-transpose natin si positive 3 sa right side para matira si x. So, ang value ng x natin na isa ay negative 3. So, paano naman sa kabila? So, x minus 1 is equal to 0, transpose si negative 1, magiging positive 1. Therefore, the value of x is either negative 3 or 1. So, nasa dalawang value ng x natin. Ang maaring value or substitute sa ating original equation kung titignan natin kung tama ba ang ating answer. So, ang gagawin natin is i-checking lang natin siya. Gagamitin natin yung nakuha natin yung value ng x na negative 3 and positive 1. Substitute natin dito sa ating original equation dun sa mga variable na x natin. And then, again, kapag sinubstitute natin dapat yung negative 3 and positive 1 dito sa mga x, ang answer dapat dito ay 1/2 din para makita natin kung tama ba yung ating sagot na value ng x or mali. So, ito na. Let's substitute the value of x is equal to negative 3 and positive 1 to our original equation. So, unahin muna natin si negative 3. So, paano kapag si negative 3 ay sasubstitute natin sa value ng x? Tama kaya ang ating sagot? So, i-prove natin. So, 2, i-copy lang natin. Yung x natin, palitan natin ng negative 3, kaya yan na. And then, yung x, magiging negative 3. So, guys, sa pagsasubstitute ng value ng x, ay palagi nyong gagamitin ang close and open parentheses para maiwasan ang error o pagkakamali sa pagsusolve or pagsisimplify. Next, ayan na. So, 2 over negative 3 squared is positive 9 minus 1 minus 1 over negative 3 minus 1 is negative 4 is equal to 1/2. So, simplify pa natin ito. Ayan. So, 2 over 9 minus 1 is 8 minus, copy natin ito. Itong negative na ito, tatimes lang natin sa ating negative. So, ang tawag dito ay rule of the sign. So, negative times negative, magiging positive. Kaya naging positive 1/4 is equal to 1/2. Next, itong 2/8 na ito ay pwede pa natin siyang i-reduce into lowest term. Kaya magiging 1/4. So, ito na siya. So, 1/4 plus 1/4 is equal to 1/2. So, 1/4 plus 1/4 is 2/4. Ngayon, yung 2/4 natin kapag nireduce natin sa lowest term, magiging 1/2. So, kung napapansin natin, parehas sila. Ngayon, yung value natin ng negative 3 sa x ay tama. Ayan.
So, how about yung ating positive 1? So, tignan naman natin yung ating positive 1 kung tama ba o mali. Ayan. Therefore, the value x is equal to negative 3 is a solution of the equation. Ayan. So, tama yung ating negative 3. So, tignan naman natin yung ating positive 1. Ayan. So, substitute natin ulit. And then, simplify. So, 2 over 1 squared is 1 minus 1 minus 1 over 1 minus 1 is 0 is equal to 1 half. So, 2 over 1 minus 1, 0 minus 1 over 0 is equal to 1 half. And then yan, 2 minus 1 is 1 over 0. So, anong napapansin nyo? Yung ating 1 over 0 ay magiging undefined. Kasi kapag nagdi-divide tayo ng 0, ay magiging syntax error or undefined. Ibig sabihin, invalid. Therefore, the value x is equal to 1 is not a solution of the equation. Kaya yung value natin na x is equal to 1 ay hindi siya solution sa ating equation. Therefore, ang value ng ating x dito is negative 3. So, ganun lang guys, kasimple mag-solve ng rational equation. So, ayan, thank you for listening.